I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me in my weakness. I know that you have come now, even if to ride upon my heart, to remind me who you are. Gusto po natin ating kamay. Yan po ay paggalang sa ikatlong persona. Siyang gumagawa, iisang Panginoon, iba-ibang uri ng paglilingkod, pero iisang Panginoon ang pinaglilingkuran. At ang Holy Spirit ang gumagawa sa lahat sa ikabubuti ng kanyang tuwan. Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. omnipotent Father, Omnipotent Father,
Panginoong Yesus. Yes, iparinig natin to sa Kanya. Sabay-sabay. Ang Holy Spirit naman. Holy Spirit. Taasan mo pa ng siya ng kamay. The Holy Spirit in power come. Holy Spirit come. Softly. Dear Holy Spirit, come. We lean not to our own understanding. We acknowledge it is you who work both to will and to do according to your good pleasure. There are diversities of gifts, and yet the Holy Spirit alone is the giver. Inspire us, anoint us again. Another level of experience. Holy Spirit. Holy Spirit. For the last time, sabay-sabay. Holy Spirit. We need Him, we need Him. Oh, we praise you. We praise you. Lahat ng kalalakihan at the top of your voice. Oh, we welcome you. Ladies, come on. Sabay-sabay. Empower us. Seal. You alone deserve the highest praise, glory, honor, and thanksgiving. Cover this place with your blood, and I declare blessings to all men and women who are present this morning. In Jesus' name, everyone will say. You may be seated. Good morning, everybody. Lahat ng inaantok magsabi ng Amen.
Nagpapahalata na agad kayo. Praise the Lord. Ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Huwag naman po kayong magagalit sa Aser. Kung meron na po kayong mga silyan, doon lagi kayo nakaupo. Hindi ho pwede. Kung kinakailangan pong punuan muna ito, ayaw nyo rito, wala po kayong magagawa. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po pwede. Meron po tayong pinatutupad na kaayusan dito. Amen? So please, huwag kayong magagalit sa mga asers natin. Kaayusan lang. Pag may kaayusan, maganda. Amen. Okay? Wala na pong magsasalita. Makinig kayong maigi sa akin. Because I know God will work today. Praise God. Ang title ng ating aaralin ngayong umaga is about the 9 ingredients of love. Kaya lulubin ng Diyos siyam na Sunday. Iisa-isahin natin yan. Alam niyo, ang isang masarap na lutuin, kagaya ng papaitan, huwag namang imbutido, hallelujah. Ang papaitan ay parang hindi ata masarap kapag nawala ang luya. Am I correct? Tama ba? Tama ba? Nilalagyan ba ng luya ang papaitan? So, hindi kompleto. Ang pakbet, kahit may inihaw na bangos, at wala ang bagoong, incomplete. Amen. Tama po ba? Tama po ba? So, bakit 9 ang ingredients ng pag-ibig? Kasi ang 9 ay fullness of blessing. Say it. Isa pa. Bakit 9 is fullness? Siyam ang gifts, siyam ang bunga ng Espiritu, siyam ang ingredients ng pag-ibig. Bakit? Kasi doon nabubuo ang pagpapala. Kaya 9 is a blessing number. Oh. Pero yung mga businessmen, ayaw nila ng 9. Gusto nila 8. Kasi sa lahat ng number, yan lang ang pataas. Lahat pababa. 1, 2, 3, 4. Ayaw nila yung pababa. Yun lang 8 ang pataas. Ano? Kung dito magsimula, hindi pababa. Di ba? Di ba? Alam ko naman yan eh. Okay, hindi totoo yan. So, siyam ang ingredients. At ito'y ginawa ng Diyos, hindi basahin. Ginawa ng Diyos, hindi memoryahin. Ginawa ito ng Diyos para ilagay sa pagkatao natin. At pag nailagay na ito ng Diyos sa pagkatao natin, at ito na ang nakikita niya, at dito na tayo nabubuhay at gumagalaw, asahan niyo, para kayong mga Robocop sa galing. Amen. Para kayong mga Captain America. Hello? At kayo at tayo ay walang pwedeng tumalo. Amen. Hindi ka pwedeng talunin ng lungkot, hindi ka pwedeng talunin ng problema, hindi ka pwedeng talunin ng walang pera. Bakit? Sanay ka na. Amen. Joke lang. Joke lang. Kahinan dyan pa. Lahat nga ng mga buhay, tasan ka ba? Wow! Taas nga kamay ng mga buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen! Amen. At ang siyam na ito, the main intention
intention, the main purpose of God is not just to memorize, not just to quote it, but to insert. Ipasok ito sa buhay natin. Bakit? Tingnan natin ang 1 Corinthians 13. Tingnan niyo ang kahalagahan. Nag-share si Paul sa chapter 12 at tingnan niyo yung wakas niya. Pakisingit niyo nga yung 12, yung last verse. Pakisingit lang. I was being urged. 12 yung last verse. Kahit English NLT. Tingnan niyo nag-share siya ng 9 gifts. Pero nagwakas siya ng ganito ang kanyang bilin. Ganito ang kanyang ibinibigay sa ating mga mananampalataya. So you should earnestly, say earnestly. Pag sinabing earnestly desire, ito'y iyong pagsumikapan, ito'y iyong asamin, ito'y iyong talagang gawin ang pwede just to be with you. So you should earnestly desire the most helpful gifts. Because in chapter 12, beginning verse 1 hanggang verse 30, he speaks about gifts. But now, let me show you a way of life that is the best of all. Pinakamainam, talo niya yung siyam. Talo niya yung siyam ng kaloob ng Espiritu. Because gifts without love, it's nothing. So Paul says, earnestly desire. At ano yung earnestly desire? Ano yung pakanasahin natin? Yung chapter 13, verse 1. Ano yun? And that is what? Love. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Alam niyo, ang tao makakapagsalita talaga isa hanggang tatlo hanggang apat. He can speak Mandarin, he can speak German, he can speak Latin, and lastly, he can speak Pangasinan. Amen? Grabe, no? Kahanga-hanga yung mga ganung tao. No, praise the Lord. Pero makapagsalita daw ang tao ng 4 hanggang 5 lingwahe kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiang na kumakalampag. Kahanga-hanga yung mga tao nakakapagsalita ng iba't ibang wika, pero kung walang pag-ibig, it's nothing. Verse 2. Kung ako man ay may kakayahang makapaghayag ng salita ng Diyos, like what I'm doing, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman, at ng malaking pananampalataya, ano pat na malilipat ko ang mga bundok. Ang tawag dyan ay mountain-moving faith. Na yung bukol, pag pinag-pray mo yung goiter dito sa liig, at sinabi mo, goiter, alis! Talaga nang aalis yung goiter, makikita nyo. Mountain-moving faith. Working of miracles. Pero, ano pa, makapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong ano. That is the power of love. Verse 3. Kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, ialay ang aking katawan upang sunugin. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong ano. Grabe, look at love. At ngayon, papasok tayo sa 9 ingredients which is in verse 4. Ang pag-ibig ay matiyaga. That is number 1. Pakisabi, matiyaga. Isa pa. Konting tiyaga pa, lakas nyo. No? Pangalawa,
ingredient, ang pag-ibig ay magandang loob. Bakit sinabi ng pag-ibig ay magandang loob? Kasi ang pinagaganda ng mga Pilipino ay ang pagharap. Pinapuputi ang mukha. Kinukulot ang buhok. Ang ilong ay pinipipit. At ang mukha ay nilalagyan ng mga stick. Pero hindi makapagtaas ng kamay. Bakit? Maitim ang kiling-kiling. Forgive me. So, ang Diyos ay hindi mai-impress sa puti ng ating pisngi, sa pula ng ating labi. God is impressed to the beauty that is in the inside. Sa loob, sa puso. 3, ang pag-ibig ay hindi naiinggit. So, ang mainggitin, wala sa pag-ibig. Kung dalaga ka pa, wala ka pang nobyo, at ang mga kasama mo, puro meron na, huwag kang maingggit. Magkaka-boyfriend ka rin when you are 50. Amen. Swerte na mapangasawa sa'yo. 50 ka na, may nanay na, may lola pa. Amen po ba? Package. Hello? At pangapat, ang pag-ibig daw ay hindi mayabang. So, ang nagyayabang wala sa pag-ibig. Tayong lahat meron ito. Taas ang kamay ng mga mayayabang dito. Ako lang muna. Ang hindi magtaas yun ang pinakamayabang. Sino lang lahat tayo may yabang? Ituturo ko rin yan minsan. Dadaanan ko yan. Ang pag-ibig daw ay hindi nagmamataas. Hello? Yan, ingredients, hindi nagmamataas. Verse 5. Hindi magaspang ang pag-uugali. Sabi isipin nyo pag yan na ipasok sa atin ang ugali natin, hindi magaspang. Sakay ka ng downtown, naapakan yung paa mo. Nag-sorry naman, ang balik mo sa kanya. No. Bakit? Hindi magaspang ang ugali. Pero kung ikaw ay magaspang ang ugali, hay! Magdahan-dahan ka, ha? Di mo ba kita na? Ay, yabo, no? Bakit sino ka ba? Ay, may baril pala. Taga dyan lang naman ako. Praise the Lord. So, hindi raw magaspang ang pag-uugali. Sabi, ang pag-ibig daw ay hindi makasarili. Hindi magagalitan. Sa ibang translation, hindi high blood. Ano ang pag-ibig? Ha? Alam nyo, minsan, ituturo ko rin yan, isa-isay ko naman yan eh. O mapagtanim sa kapwa. So patawarin nyo na yung kapitbahay nyo. Amen. Amen. At higit sa lahat yung biyenan nyo. Sabi nung isa, amen, amen. Praise God. Praise God, matindi, no? 6. Hindi niya kinatutuwa ang gawang masama. Yan gawang pag-ibig. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Sipin niyo yan? Pag nabubuhay ka sa pag-ibig, kung lahat ng Pilipini nabubuhay sa pag-ibig, maniwala kayo, lahat ng napupulot ibabalik. Amen. Ang daming nakapulot ng malaking halaga, binabalik. Sino sa inyo hindi pa nakapulot ng malaking halaga? Taas ang kamay. Taas. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Diyos, di niyo ibabalik. Kaya wala kayo mapulot. Ang napupulot niyo, tinggal. Binting, buti na lang. Binting na lang, di mo pa may sole. Eh, paano pa kung 25 million yan? Eh, kayo, Bishop, mag-iisip din ako.
Amen? Kala nyo kayo lang? Pareho tayo. Hello? Amen? Ay mahirap ang magkunwari. 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad! Isipin nyo yung mag-asawa, walang mag-asawa na merong hindi pinagkaunawaan. At kung both of them are forgiver, parehong marunong magpatawad, ang sarap. Amen po ba? Kaya sa magmamahalaan, napakaganda ang nagpapatawaran. Amen po ba? Ang pag-ibig daw ay mapagtiwala! No! Hindi siloso. Hindi siloso. Puno ng pag-asa! Wow! Mapagtiis! Hanggang 3 araw. Ilan po? Hanggang! Grabe ang pag-ibig. Sipin niyo, pag itong siyam na ito ay nailagay sa katauhan natin at doon tayo nabubuhay. Isipin niyo, humarap man kayo sa mga hirap. Dahil marunong kang magtiis, makakatagal ka. Amen po ba? 8. Matatapos ang kakayahang maghayag ng salita ng Diyos. Preaching like what I am doing will cease. Titigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Titigil ang prayer works. Si karababababa, titigil yan. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Preaching and speaking of tongues will cease, shall cease, but love remains forever. Amen. Grabe! 9! Pag umabot na ng 13, uwian na tayo. Hallelujah. Hindi malubos ang ating kaalaman at ang kakayahan natin magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. 10. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di ganap. When the perfect one will come, which is Jesus Christ, all of our imperfections will be removed. Lahat ng kapangitan natin mawawala when Jesus comes. Sininiwala sa inyo, marami pa tayong kapangitan hanggang ngayon. Ako, marami pa rin yan. Tanong nyo kay Pastor Eden. Hello? 11. Nung ako'y bata pa, nagtawan na natin yan. 12. Sa kasalukuyan, malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating araw, sa harapan natin, makikilala ang Diyos. Pakialaman ang kaalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw, malulubos na ang kaalaman natin. Bakit? Kasi hindi na lang natin maririnig ang Diyos, makikita na natin siya. And lastly, kaya ang tatlong ito ay nananatili ang unahan. Bakit mawawala ang pananampalataya? You don't need faith kung ang Diyos nakikita mo na. 2, you don't need hope kung ang Diyos kasama mo na. Ang pag-ibig ang pinakadakila sa mga ito. Bakit? Sapagkat sa langit, wala tayong gagawin kundi magmahal. Amen. Amen po ba? Ngayon, isahin natin. Chapter 13, verse 4. Sige, ang pag-ibig. Say it again, ay matyaga. Diyan tayo po-focus ngayon. Diyan tayo magsisimula. Ang pag-ibig ay, ano? Matyaga. Praise the Lord. So, the title of my message is Ang pag-ibig ay matiyaga ko. Ang pag-ibig ay matiyaga. Isa ba? Matiyaga. Tumigil lang sa akin. May mga tao kahit hindi Kristiyano, kahit hindi mananampalataya, ang tiyaga ay kitang-kita mo sa kanila. Amen. Kahit hindi Kristiyano, kahit Katoliko pa yan, kahit Iglesia pa yan, at
At masasabi ko, yung mga ganong tao, ipinanganak na biniyayaan na. At ngayong umaga, ipakikita ko sa inyo sa liwanag ng Biblia at sa tulong ng Holy Spirit kung gaano ito kahalaga sa isang tao ang salitang tiyaga. May mga taong sumagana, pinagpala, malayo ang narating dahil sa sipag at saan. Lakas niyo. Ang taong matiyaga, nabubuhay sa pag-ibig. Amen. Hello? Sa isang estudyante, walang kurso na mahirap, walang calculus na mahirap. Sa mga accounting student, walang subject na mahirap kapag kayo'y may tiyaga. Amen. Hello? Walang mathematics na mahirap, walang Deuteronomy. Geometry, ano yun? Na mahirap sa matyaga na nag-aaral. Amen. Hello? Ang isang napakahirap na trabaho ay natatapos ng taong may tiyaga. Amen. Walang bundok na napakataas sa taong may tiyaga. Amen. Walang mahirap na gawain matatapos din itong napakaganda kung ang gumawa ay may tiyaga. May tatlong pinsan ang tiyaga. Una, lalo sa mga Pilipino itong maririnig. Ang unang pinsan ng tiyaga ay si tiis. Sino ang pinsan ng tiyaga? Isa ba? Kadalasan ang Pilipinong mag-asawa, kapag sila ay dumadaan sa mga hirap, ang lagi sinasabi ng lalaki, ang lagi sinasabi ng asawang babae, asawa, makararaos din. Tiis lang muna, asawa. Tama? Pangalawang pinsan ng tiyaga ay walang iba kundi si tibayan mo. Tibayan mo ang loob mo. Ang mga tao na dumaranas ng mga hirap, ng mga kalungkutan, ay aakbayan ng kanyang kaibigan, ng kanyang kumpare, at sasabihin sa kanya, pare, mare, tibayan mo ang loob mo. Sa ibang translation, magtibayan mo. Minsan po'y tatlo kaming pastor na magkakasama. Ang ipilido ng isang pastor ay katipon, yung isa'y malangin, at yung isa'y magtibay. Pinagtipon-tipon para manalangin at pagtibayin. And I am proud that my name is Magtibay. Pinsa namin si Tibay. At ang pangatlo na malapit sa salitang tiyaga ay si katatagan. Si tatag. Tatagan mo ang iyong loob. Kakayanin natin to. At ang tatlong yan, ang apat na yan, ang pilit na inilalagay ng Diyos sa katauhan natin, sapagkat ang tiyaga ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Amen. Hello? Bakit? Estudyante ka, matyaga kang nag-aaral, nagtatrabaho ka pa ng part-time, natapos mo ang kurso mo,
ng Diyos sa iyo. Amen. Walang mag-asawang magugutom kung matyaga silang naghahanap buhay. Amen. Pilipino pa, lahat ilalako, lahat ititinda. Bakit? Sapagkat tayong mga Pilipino, nilagyan ng Diyos, binuhusan niya ng isang drum na tiyaga. Amen. Saan ka nakakita ng tao? Baha, nasa ibabaw ng bubong, nabubuhay ang gamoy restroom. Tinanong ni Jessica Soho, paano kayo dumudumi? Grenade system. Nakakatuwa naman, yung tinatapon, nagtatago rin. Hallelujah. Bakit? Nahihiya. Kaya tayo mga Pilipino, the most flexible people on this planet Earth. Pag sinabi flexible, madali tayong umadjust. Pasakayin mo sa tri-bike, walang problema. Pasakayin mo sa Paragos, walang problema. Alam di ba yung Paragos? Yung hinihila ng baka at kalabaw? Ang Pilipino, kahit saan sasakay. Magbukas kayo sa internet. Hindi man tayo makapunta ng Mindanao, maniwala kayo. Doon, pag meron doon, sasakay kayo ng motorsiklo. Walang tricycle. Dalawang tao, nandiyan sa kaliwa, nandiyan sa kanan. Upuan balansyado. Wow, sweet. Paano pag bumaba na yung isa? Wow, sweet. Grabe ang Pilipino talaga. Only in the Philippines. Saan ka makakakita ng mga ganyang pasahero? Hello? Bakit? Kasi binuhusan ng tiyaga tayong mga Pilipino. Pag ang tao ay may tiyaga, matyaga sa hanap buhay, matyaga sa pagmamaneho, matyaga sa tungkulin, matyaga sa pagtatrabaho, yan ay yaman. Bakit? Dahil pag ang tayo walang tiyaga, mainitin, tamad, ayaw tumarabaho, at ayaw ng Diyos yan sa atin. Kaya ang gusto niya sa pag-ibig, ilagay sa atin para tayo magtiyaga. Sa pakikinig din naman kay Bishop, magtiyaga! Dahil sasabihin ko sa inyo, mahirap ding makinig. Lalo na yung nagtuturo, napakahirap intindihin. Amen po ba? Hello? Paisan sa yung katabi, tiyaga lang, asawa! Kung hindi mo asawa yan, huwag mong pilihan si Kuya Hon. Paisan sa yung katabi, tiyaga lang! Kaya pag uwi niyo mamayang tanghali, sinabi ng asawa mo, anong minsan ni Bishop, tiyaga! O sige, magsaing ka na. Dino, akala natin, ang blessing ang nagpapasaya lang sa tao pera. Hindi! Pag ang tao, kahit walang pera, pero may tiyaga, magkakapera. You know, the main problem of the Filipino people is not financial. The main problem of Filipino people is financial education. Yung kulang tayo sa aral pagdating sa salapi. Hindi salapi ang problema natin. Sabi ng Romans 12:12, Roma 12:12, ewan ko ba, ako'y tuwan-tuwa sa mga nanay. Napakatyaga nila sa bata. Pag ako'y nawamalengke, nakikita ko yung nanay may hawak na maliit, may hawak pa rito, may dalawang supa. Grabe! Napakatyaga ng mga ganong nanay. Sa Amerika, sa Canada, kaya ang Canada, 35 million, the second largest continent, napakalaki ng kanilang bansa, 35 million lang. Turo
Toronto lang, ilagay mo ang buong Pilipinas, sobra pa. Ayaw nilang mag-alaga ng tao. Laging kasama nila aso. Dito ang gaboy aso, pulutan, grabe. Dati nakalagay doon sa gate, beware of dogs. Ngayon baliktad na, dogs beware. Bakit? Nandiyan na mga SBF. Ano yung SBF, Bishop? Sunog Baga Fellowship. Sino yung mga sunog baga? Yung mga nakahubad na laging iniinom bilog. At alam ko maraming mga member dito ng SBF. Dati! Sabi ng Romans chapter 12 verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Sa Tagalog, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Anong sabi ng Diyos? Pag tayo pala ay dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga problema, dumadaan tayo sa mga hirap ng buhay, minsan nawawalan tayo ng pera, minsan nag-aaway kayo mag-asawa, minsan problema mo ang anak mo. Ang gusto pa rin Diyos makita sa atin, hindi tayo mag-complain, hindi tayo magtanong. Gusto pa rin Diyos makita sa atin. Sa ganung panahon, tayo'y kakitaan ng Diyos ng tiyaga. Bakit? Bakit tiyaga? Sapagkat kapag ang tao ay may tiyaga, ang tiyaga ay hindi nakukuha. At sasabihin mo, Diyos ko, bigyan mo ko ng tiyaga. Hindi bibigay sa iyo ng Diyos yung tiyaga. Pag ang tiyaga ay gusto mo, tatagtatin ka ng mga problema. Amen. Sino rito ang gusto mo? A person of patience. Taas ang kamay. I am proud to be called a person of patience. Taas ang kamay. Taong may tiyaga. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sige, taas. Wow. Huwag niyo ba? Taas ang kamay. Gusto niyo ba maging men and women of patience? Taas ang kamay. Sige. Lord, Jesus, simula ngayon, tatarin sila ng problema. Tatarin. Lalo na yung nagpabalor, doblihin mo. At yung mga nagtaas pa, Panginoon, konti lang. Wala, fake na yan, fake na yan. Tinadaya nyo ang Lord. Kanina binabali, tinaas nyo ulit. Hello, masaon. Taas ang kamay ng gusto maging patient people. Lord, tingnan mo. Dadaisin na lang. Dadaisin na lang. Church, bakit? Listen to me. Ang nagdi-develop ng tiyaga sa atin ay problema. Bakit? Mas mabilis magbago ang problema sa atin kaysa magbasa ng Biblia. Hello? Tinaling dating tao, sagana sa pera, bulagsak sa pera, kung gumastos ay walang pakundangan, ngayon nakaranas ng hirap. Pati 20 pesos inuuna. Ipinapasok ng dahan-dahan sa wall at nakalagay sa bulsa sa likod. Naka-yellow pa. Bakit? Natuto. Nagpahalaga. Hello? Kaya, kayo, dumadaan tayo sa mga problema, makinig kayo. Alam ng Diyos, kailangan ng tiyaga. Pinadaan ka sa problema dahil may babaguhin ng Diyos sa atin. At pag yung binabago ng Diyos sa atin, nakikita niya sa atin. Maniwala kayo, hindi nila kinakailangan humingi ng pagpapala. Darating na yan sa inyo.
nahuhubog tayo sa problema. Amen po ba? Ang naghuhubog sa atin para maging tiyaga. Tingnan niyo yung hirap, tingnan niyo yung mga bata. Yesterday, pumunta ako dyan sa downtown. Nakakita ko ng bata na ganyan kataas, sumunod. Tatlo sila, ang tapang tumawid. Sabi ko, nakakatuwa. Sabi ko sa isip ko, nakakatuwa itong mga batang to. Kaliliit pa ang gagalingan tumawid. Pangalawa, kaliliit pa, may mga minunguya. Sabi ko, kaliliit pa, ang galing ng maghanap buhay. Tingnan niyo yung mga laki sa hirap. Ang liliit pa, marunong nang magsaing. Marunong nang responsible na. Pero yung mga lumaki sa computer, lumaki sa gadgets, lumaki sa internet, lumaki sa ay, grabe yan! Anawot to ulo to. Bakit? Spoil. Church! Nung araw si Bishop, 9 years old ako, 9 years old. Grade 3 lang ako. Hanggang grade 6, nagtitinda ako ng ice drop. Na-promote ako. Nagtinda ako ng lumpia. Bakit promotion yun? Yung ice drop natutunaw, yung lumpia may suka na. At na-promote na naman ako. Nagtinda ako ng dyaryo. Totoo yan. Nagtinda rin ako ng bibingka. Ang tawag dito. Anong araw pa nung panahon ko? 25 na nga lang isang gano'y tsura. Ito, toy skirt pa yun. Pag namalas-malas pa, libre pa. Diyos ko. Sasakay kami ng train, nauuulog kami. Bakit? Lumaki ako sa hirap. Kaya sanay ako sa hirap. Pakainin niyo ako sa malangaw-langaw na kainan, kakain ako. Amen. Bakit? Doon ako galing. Kaya walang hirap na nakakapagpasuko. Bakit? Kasi yun ang nag-develop sa atin para maging matyaga. Kaya kung tatanggahin niyo ang problema, hindi kayo mapapabuti. Dadaanan mo lang yan. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Bible, sa Tagalog, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen. So pag tayo dumaraan sa mga pagsubok, dumaraan tayo sa mga kalungkutan, dumaraan tayo sa mga problema, dinidevelop ng Diyos ang tiyaga. Tiyaga! Kalayo-layo man ng pugaro sa dagupan, pero kung masyaga yung nagsasagwan, makakarating din. Amen po ba? Ang lalaki na matyagang manligaw, kahit ayaw sa'yo, makukuha mo rin. Amen. Bakit ko nasabi yun? Si Pastora ang ebidensya. Sinusundo ko sa PUP yan. Sa Santa Mesa. Alas 5 ang labas niyan, alas 3:30 nandun ako. Akile, baka hindi makawala. Pero pag nakikita ko, ayaw ko makita. Huwag mo kong sasabayan. Lalo kong sinasabayan. Pag iahatid ko siya sa jeep, isasakay, huwag mo akong hawakan! O, tingnan nyo, ate-ate sa akin dinapunta. Amen? Amen? Hello? Sa akin din pumaksak! Bakit? Matyaga si Pastor! Amen. Hello?
Ihahatid ko yan sa Tondo, sa Almeda. Kami naman taga Santa Mesa. Uuwi ako mga alas 11 na. Bakit? Ang umiibig, walang gabi. Walang puyat. Ang Dagupan, Manila, asinggar laban. Bakit? Nagbibilangan kayo, nagtutusukan kayo ng mata. Ganyan ang umiibig, di napapagod. Amen ba? Amen. Kaya anong sabi ng 2 Korinto 1:6? Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapigatiang dinaranas ninyo tulad namin. So kahit ang mga apostol sa Biblia, ang mga taga-Korinto na mananampalataya, hindi rin sila exempted. Saan? Sa mga pag-uusig, sa mga problema. At anong sabi ng apostol Pablo? Magtiis kayo! Pilipino pa. Sanay tayo. Natutulog tayo sa bangko. Ang mga tindera sa palengke, nakasandal lang, ang sarap ng tulog, nilalangaw pa. Bakit? Tiyaga. Ang pag-ibig, matyaga. Ang pagpunta rito sa dream, kailangan ng tiyaga. Bakit? Yung iba sa inyo, Arwiso, Abuyo. Yung iba sa inyo, San Carlos. Yung iba naman sa inyo, dyan sa Magaldan. Yung iba naman sa inyo, doon pa sa Mindanao, dalang. Makaatin lang dito. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At kayo nakarating ngayong umaga. Ibig sabihin, may tiyaga, may pag-ibig na gumagawa sa inyong pagkakas. Tingnan mo ba? Sabi ng Santiago 5:7, mga kapatid, kaya't magtiyaga kayo hanggang pagdating ng Panginoon. Magtiyaga kayo hanggang pagdating ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Hindi naman porque Kristiyano ka na, accepted ka na sa problema. Hindi! Daraan tayong lahat sa problema. Pero anong sinasabi ng Diyos? Magtiyaga kayo! Mga taga-Pugaro, ang kapoy bubong sutrat nyo. Magtiyaga kayo! Bakit? Isang araw, bubugungan na rin kayo. Tiyaga! Ano man ang pasimulan mo ngayon, lagi mong isama ang puhunan ng tiyaga. Bakit? Kapag may tiyaga, hindi nilaga, may himala. Pag may tiyaga, ilakas. Yes, may himala sa matyaga. Ang pagdalo ng prayer works, tiyaga. Ang pagbabasa ng Biblia, tiyaga. Lahat ng gagawin natin, kapag may tiyaga, natatapos na maganda. Bakit? Because patience is power. Amen po ba? Naalala ko na pumunta kami ng Hong Kong ito. 5 araw kami. Hindi ko alam kung yun eh. Hindi ko alam. Para sa akin, sipin niyo yung aeroplano, alis ng alas 8:30. Umalis ng 1:00. Tiyaga! Grabe! Dumating kami, alas 3 na. Nung pangalawang araw na, nung pangatlo na, pumunta naman kami ng Macau. Napagod na kami. Alas 8 na kami, babalik sa Hong Kong. Yung alas 8
8, ubus na ang ticket. Alauna na raw aalis. Tiyaga! Bakit? Wala kang magagawa. Nung kami pauwi na, ang flight namin ni alas 11. Forgive me po my word, gusto kong patayin yung tigre yun. Alas 11, alis namin, nakaalis kami ng alas 2! Tiyaga! Dala-dala ko pa yung apo ko. Galing kami ng Macau. Grabe, aakit ka, bababa ka, pipida ka ng immigration ng bulan! Puyat! Anong iyong strengthening power? Tiyaga! Buti pag after mo mula doon sa immigration, mag-aakar ka ulit! Gaano kalayo? Mula dito hanggang doon sa Chowking! Kung wala kang tiyaga, susunugin mo na. Praise God, that is the power of patience. Kaya pag ang bawat JRFIN na umating ngayong umaga, matyaga! Magtatagumpay. Nadidevelop ang katiyagaan, hindi sa kasaganaan. Nadidevelop ang katiyagaan sa mga hirap, sa pagsubok nating nararanasan. Kaya pag ang tao ay may tiyaga, nasa pag-ibig at namumuhay sa pag-ibig, dahil meron siya nito, magtatagumpay ang tao nagtataglay nito. Amen. Pakilagay mo yung Romans 5:3 NLT. Tingnan ninyo to. Romans chapter 5 verse 3. Understand this. We can rejoice. We can rejoice. Makapagsasaya pa rin tayo. Makapagsasaya pa rin tayo. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that problems and trials help us to develop endurance. Sa Tagalog, ang problema at mga pagsubok ay tinutulungan tayo na nabuuin sa atin ang katiyagaan. Kaya pag kayo'y tumatanggap, kayo'y tumatanggi sa problema, tumatanggi kayo sa mga pagsubok, tumatanggi kayo sa hirap, ayaw ninyong maging matyaga. Because problems and trials help us to develop endurance. Amen. Bakit ka dumadaan sa pagsubok? Bakit ka dumadaan sa problema? Kulang tayo sa tiyaga. Minsan pag tayo dumadaan sa problema, Lord, bakit ako? Ang dami namang masama dyan. Ba't ako po? Eh, ikaw ang gusto ng Diyos eh. Hello? Hello? Eh, ikaw ang gusto ng Diyos. Pakikialaman mo yung iba. Mind your own! Lord, ang dami namang rapist dyan. Bakit ako pa? Eh, kung sagutin ka ng Diyos, kahit rapist nga, matyaga rin eh. Eh, ikaw nga eh. Kaya ikaw ang dumadaan sa mga problema kasi ikaw ang walang tiyaga. Nakikinig ka lang kay Bishop, hindi ba nagsisimula si Bishop? Pero bilib ako sa'yo. Amen! 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 Ang kapal. Ang galing sumabay. Hello? Eh, buti na lang, nakakatawa pa tayo, amen? At pag di kayo tumawa, delikado naman, amen? Kaya nang sabi, problems and
tingnan mo! Lord, tingnan mo, ang dami nila! Dagdagan mo pa ng problema! Para lalong silang maging matyaga. Sabi na mo, sige, tanggihan mo, di ka mababago. Amen. Hello? Kaya nandiyan ba? Amen. Lahat ng buhay magsabi ng amen. Amen. Wow! Tiyaga! Kailangan natin to. Bakit? Tingnan niyo yung verse 4. Pag na-develop na yung tiyaga sa atin, endurance, verse 4. And endurance develop strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Anong Tagalog niyan? Napakaganda, tatagalogin ko sa inyo. Ang sabi ganito, hindi lamang yan, ikinagagalap din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ang mga kahirapang ating tinitiis ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. So, ibig sabihin, pag tinanggihan mo ang trials and problems, ibig sabihin, ayaw mo ma-develop ang isang pagkatao na ginugusto ng Diyos sa iyo. Siya, hindi ko na po talaga kaya. Napakawalang yan ang asawa ko. Tiyaga! Magtiyaga ka pa. Kaya pag may malalapit sa akin mamaya, Bishop, pray mo naman ako na pag-pray sa inyo. Nahuminap, may problema kami. Yung kalabo namin, nakademanda. Ha? Kalabo na nakademanda pa, hindi pa lang yung asawa ko. Tiyaga! Amen. Uwe! Amen? Amen? Hindi ko naman gagawin sa inyo. Alam niyo, minsan may mga nangyayari sa buhay natin. Tayo lang umaayaw. Sample. Mayroong magtatay, nakabili ng kabayo. Sa araw, sumakay yung tatay. Hinihila ng anak. Sabi ng mga tao, walang utang na loob na tatay. Natitiis ang anak paglakad. Isang araw, yung anak naman ang sumakay. Sabi ng mga tao, walang utang na loob. Yung anak! Natitiis ang tatay. Paglakad. Ano, tao talaga, hindi mo ma-please. Ang ginawa naman ng magtatay, sinakyan yung kabayo. Parehas! Sabi ng mga tao, walang utang na loob. Hindi na nakaawa sa hayop! Isang araw, sumakay yung anak na binata, nahulog, nabalian. Sabi ng mga tao, yung kabayong yung kamalasan ang dala sa magkamang yan. Nung panahong yun, ang lahat ng kabinataan ay gagawing sundalo. Amen. Para isamak sa gera, ang daming napatay. Yung anak ng tatay na nabalian, eksento. Minsan may nangyayari sa'yo, akala mo, pangit? Sa ikabubuti mo yan! Ikaw lang ang nagmamadali, gusto mo lang, ayoko pa! Amen po ba? Amen po ba? Payagan nyo lang! Bakit? Mayroong pagpapala sa hulihan! Tingnan niyo itong pelikula, tingnan niyo itong movie na to. Tingnan niyo ang kapangyarihan ng tiyaga. You know, I always cry when I watch this video. Panoorin niyo. Ihandaan niyo ang puso niyo. Tingnan niyo ang kapangyarihan ng nagagawa ng tiyaga.
Glenn. Hindi ho. I love you, Marco. Hindi ho yan. I love you, Sir Marco. Hindi ho yan. Praise the Lord. Sige, sige. Play. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you go to 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do a blindfold. Why? I want you to give it up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Make it a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little left. There you go. Jeremy, good effort. That way, Brock. Keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. Now, don't stop, Brock. You got more in you than that. How you doing? Just rest a second. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm bad at strength. And you negotiate with your buddy to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good, you keep going. Do not quit on me. You keep going. I know it hurts, you keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me more. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing.
You just carried a 140-pound man across this whole field on your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach? Can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jeremy? I want 160. Diba ganyan ang Diyos sa atin? Kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, lights ko. God is saying, son, don't give up. Anak ko, kasusuko. Huwag kang bibigay, tuloy ka lang. Give your best. I think I need to stop my message. Nararamdaman mo ba parang ayaw mo na? And God is saying to you, son, never give up. Give your best. Keep on. Will you please remove all this? Pakibilisan. Toko. Lapit mo sa harap. Come to the altar of God and cry out. Come on, come on. Sige po, huwag tayo. Come forward, come forward. Sige. Come to the altar of God. Lahat po tayo. Sige, tumayo. Come forward, come forward. Secure your belongings. Riders, yes, keep moving. Welcome to the place of the altar of God. Pinanghihinaan ka na dahil sa mga problema. Pinanghihinaan ka na dahil sa mga pagsubok. Dito po sa kanan, please. Come on, respond. Ang Diyos nakahanda para magpalakas. Ang Diyos nakahanda para magpalak. Love is patient. Kausapin po natin ang Diyos. Kausapin natin ang Diyos. At lahat po nakaluhod, yung mga naiwanan. Will you please kneel? Sorry. Isa sinasabi ng Diyos sa atin, son, don't give up. Keep on. Give your very best. Huwag kang susuko, huwag kang susuko. Yes, everybody kneel. Lahat po tayo lumuhod, lahat po tayo magpakumbaba. Eyes closed. Focus to God who always says, son, don't give up. Son, more patient. Cry out, cry out.
God is your coach. God is saying to you, don't give up. Give your best. Huwag kang susuko, anak. Anak, huwag kang bibigay. My only intention is to develop endurance.
for the revelational truth. Thank you for your divine inspiration. Holy Spirit, being our coach. 24/7 you are saying, lagi mo sinasabi, give your best. Don't give up. We can do it. Lord, thank you. Magpapatuloy po kami. Ano man ang mangyari, magpapatuloy po kami. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng pinagpala ay magsabi na, thank you, Lord.